أشهد أن لا إله إلا الله. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Jehovah's Witnesses, at kilala sila rin sa ating pong wika na mga saksi ni Jehovah. Ngayon, hindi mo naman pwedeng mapag-aralan o maunawaan ang background po, ang historical background po ng mga saksi ni Jehovah, kundi mo pag-uusapan ang mga pundador ng mga saksi ni Jehovah, katulad ni Charles Taze Russell, ni Joseph Rutherford, at ang pangatlo ay si Nathan Nord. Si Charles Taze Russell ay ipinanganak noong 1852. Ipinanganak sa Pittsburgh, Pennsylvania, at noong 1870 nag-organisa ng Bible class na nagpasimulang ituring siyang isang pastor ng kanyang mga tagasunod o ng kanyang mga miyembro. At noong 1879, itinatag niya ang magazine na Zion's Watchtower, kung saan yung Watchtower hanggang ngayon ay mababasa po natin na kanila pong ipinapamahagi. Namatay si Charles Russell noong 1916, at ayon sa Watchtower, siya ay nakapaglakbay ng mahigit na 1,000,000 miles at nakapagbigay ng 30,000 na sermons at sulat ng mga aklat na higit sa 50,000 pages. Kaya lang, bago siya mamatay, ay nag-iwan po ito ng malaking bangungot sa grupo po ng mga saksi ni Jehovah. Bakit po? Sapagkat siya po ay nanghula sa pagbabalik kuno ni Jesus. Una, noong 1874, kaya lang pumalpak. Pagkatapos, pinago niya, 1878, pumalpak na naman. Pagkatapos, noong 1874, dinipensahan niya, yes, bumalik si Kristo. Kaya lang, invisible daw yung pagdating ni Kristo noong 1874. Ibig sabihin, hindi siya nakita. Pagamat siya'y dumating, bumalik na magmuli, ay hindi siya nagpakita. Tapos, pumalpak noong 1874, palusot lang siya, na invisible daw yung pagdating ni Jesus ng mga taong yaon. Nag-invento rin siya ng aral na noong 1914 ay nagpasimulang maghari si Jesus sa langit. Na-expect nila noong 1914 supposed to be si Jesus ay magiging hari sa lupa, established na yung kingdom of God. Meron siyang twist na ginawa. Noong 1914 instead, ay nagpasimulang naghari si Jesus, hindi sa lupa, ngunit sa langit. At sa taon ding ito ay kinuha ang mga hinirang ayon po sa aral ni Charles Russell. Sa makatwid, nag-iwan ng maraming palpak na hula, prophecy, itong si Charles Russell. Nung siya namatay, sinundan po siya ni Joseph F. Rutherford. Siya po yung naging ikalawang presidente ng Watchtower Society. Pinanganak po siya noong 1869. Ngayon, sa kanyang pamumuno, ay pinasimulang gamitin ang pangalang Jehovah's Witnesses. Ito ay ginamit noong 1931. Kailan po nagsimula yung pangalan ng saksi ni Jehovah o mga saksi ni Jehovah?
1931 lang po ito ginamit. At ang unang-unang nagpangalang pong ito, nagbigay ng pangalang Saksi ni Jehovah, ay walang iba kundi si George Rutherford. Yung palang Jehovah's Witnesses, ito palang reliyong ito. Ang pangalan ng reliyong Jehovah's Witnesses o mga saksi ni Jehovah. Noon lang pala ito na imbento noong taong 1931. At ang unang-unang gumamit nito, ang nagparehistro nito, ang nagpanukala ng pangalang ito, ng pangalang ng samahang ito, pangalan ng samahang ito, ay walang iba kundi si Joseph Rutherford. Nagsimula lang pala ito noong 1931. So weird. Paano ako maniniwala na ito ang reliyon ay binigay ng Diyos sa atin na dapat nating paniwalaan? Ito palang Jehovah's Witnesses, nagsimula lang noong 1931, mantakin mo. Wala palang saksi ni Jehovah. Unang-una yung salitang Jehovah, mali eh. Ipapaliwanag po natin mamaya yan. Ini-expose po natin ito mga kapatid. Sa pamumuno ni Rutherford, nahula rin pala to. Hinulaan niya na 1925, darating ang Kingdom of God, yung pinapangaral ng saksi ni Jehovah hanggang ngayon. Pag kumatok sila sa bahay nyo, sabihin patungkol sa ang itinuturo nila, yung sinasabi nilang kaharian ng Diyos. Hinulaan niya na 1925, darating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, babalik si Kristo. Kaya lang, natupad ba? Katulad din ni Charles Russell, nang hula sa pagdating ni Kristo sa wakas ng lupa, pumalpak din itong si Rutherford. Wala. 1925, darating daw ang kaharian ng Diyos. Hindi naman bumalik si Kristo rito. Nung namatay si Rutherford, sinundan siya ni Nathan Knorr. Ipinanganak noong 1905 at siya ang pumalit bilang presidente ng Watchtower hanggang 1977. Gumawa ng mga aklat pang-doktrina tulad ng Let God Be True. Yan si Nathan Knorr. Sa kanyang pamumuno, ang Watchtower ay gumawa ng sarili nilang translation o version ng Biblia noong 1961. Tinawag nila itong The New World Translation of the Holy Scripture o bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Tayong dapat matandaan mga kapatid at mga kababayan, yung palang pangalan na saksi ni Jehovah nagsimula lamang noong 1931. Tapos ito palang aklat na o yung Bible version o translation version nito no? Yung The New World Translation of the Holy Scriptures or bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan na opisyal na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, sapagkat ang iba sinasabi nilang mali, ito daw ang accurate, ito daw tama na salin o version ng Biblia. Ito pala, 1961 lang pala ito nagsimula. Paano mo masasabing kayo ang totoo? Yung pangalan ng reliyon niya, inimbento lang. 1931, tsaka lumitaw sa panahon ni Charles Russell o ni Judge Rutherford. Pagkatapos, ito palang New World Translation, ang nagpasimula pala nito, si Nathan Knorr. Paano masasabing kayo ay tama? Yung Jehovah's Witnesses, ito ay ginamit noong 1931. Ito ay pinasimulang gamitin o inimbento. Ang nagbigay nito si Joseph Rutherford. Noong 1931 lang. Dito pa lang, may katanungan na tayong malaki sa mga saksi ni Jehovah. Ngayon, expose natin ang mga kapalpakan ng saksi ni Jehovah. Hindi biro ito. Sapagkat ito palang mga saksi ni Jehovah, wala pa lang sa panahon ni Charles Russell, ang hilig magsipanghula. Hula sila ng hula. Mga palpak na hula ng mga saksi ni Jehovah. Noong 1914, 1918, 1920, 1925, 1941,
1975. Alam mo ba ninyo, noong 1975, napakasaklap na nangyari sa mga saksi ni Jehovah. Ang dami pong nagsilayas sapagkat nung way back ang noong 1966, pag nangatok sa inyo ang mga saksi ni Jehovah, ipinagmamalaki nila, ipinapangaral nila, darating na si Kristo, magwawakas ng mundo. 1975, alam nyo, may mga kababayan tayo, sikat na pamilya, kilalang pamilya, hindi na ipinamana ang kanilang ari-arian, ibinigay na sa watchtower. Ay dadating na pala si Kristo, ano naman ang watchtower, yung bayat lupa, ba't naman ibinigay na? Nung hindi dumating, naku, nadismaya yung buong pamilya sapagkat wala silang minana, nakuha na ng watchtower kasi akala nila, kaya nila ibinigay yun, darating na si Kristo, wakas na lupa, tapos na, eto na. Hindi naman dumating, 1975 eh. Ang pinakamasaklap na pangyayari sa mga saksi ni Jehovah ay sa pamumuno ni Nathan Noor, ang palpak na hula sa kanyang pamumuno na magwawakas na raw ang mundo sa taong 1975. May mga sources po tayo nito. May mga sources po tayo nito na hindi kayang tanggihan. Inaamin po ng saksi ni Jehovah na sila po'y pumalpak noong 1975 na hula nila na ito na magwawakas na raw ang mundo. Matakim mo, hindi biro talagang reliyon eh. Hindi biro, masaklap dito, mawawalan ka na ng ari-arian, ng pera, ng pagpapagal, sinayang mo yung pagpapagal mo, effort mo, tapos masasayang pa, malulugi pa, masusunog pa sa impyerno ng apoy ang kaluluwa. Sa Awake Magazine, October 8, 1966, inamin ng Watchtower ang kanilang pagkakamali noong March 15, 1980 patungkol ito sa malaking kapalpakan sa panguna ni Nathan Noor na darating o magwawakas na ang mundo sa panahon o sa taong 1975. Mga saksi ni Jehovah, pag kumatok sa bahay mo, magtatanong yan, alam niyo po ba ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam mo ninyo mga kababayan, ito pong Yahweh na ginagamit ng ilan ay hindi naman po talaga Yahweh ang pangalan ng Diyos. At ilang beses na pong pinapatunayan ni Karasid ang mga bagay nito. Ngunit magpo-focus tayo sa paniniwala ng saksi niyo. Meron pong tinatawag na tetragrammaton, yung YHWH. Ngayon, paano ito naging Yahweh noong una? Yung Yahweh, kinuha, ang nagpangalan po ng Yahweh ay mga Masoretes o mga Masorete. Ito, ang Masorete po ay mga grupo po ng mga Jewish scholar noong sa pagitan ng 6th to 10th century Christian era. Paano po nagsimula yung salitang Yahweh? Ang ginawa po ng mga Masorete, kinuha po yung vowel sa Adonai. Pagkatapos iniligay po sa YHWH, yun po ang naging Yahweh. Sa makatuwid, hindi po ang Diyos, hindi po ang mga propeta ang unang gumamit ng salitang Yahweh. Ito po ay inimbento ng mga Masorete, mga Jewish scholar. Hindi po Diyos ang nagbigay ng salitang Yahweh. Kasi hindi na nila kayang basahin yung kanilang karakter. Puro consonant yan eh. Paano mo babasahin yung YHWH? Walang vowel, walang A, E, I, O, U. Kailan naman nagsimula yung salitang Jehovah? Yan ang masaklap ngayon. Ilang kayang saksi ni Jehovah nakakaalam nito? Mga kababayan, alam nyo ba ang unang-unang gumamit ng salitang Jehovah o Jehovah? Walang iba kundi si Petrus Galatinus, isa pong confessor to Pope Leo X, na noong 1580 ay gumawa siya ng transliteration doon po sa tinatawag na tetragrammaton o po Hebrew letters, transliteration sa Latin letter na ginawa niyang JHVH. Together, yung vowels po ng Adonai ay na-produce po yung salitang Jehovah. Doon po nagsimula
Kailan po nagsimula? 1518. Sino po ang gumamit ng salitang Jehovah? Nag-imbento? Si Petrus Galatinus. Kaya mali pong saksi ni Jehovah, yung palang Jehovah. Imbento lang po pala ng tao yan. Hindi po nagpakilala ang Diyos sa pangalang Jehovah. Unang ginamit po ito noong 1580. Katoliko po ang gumamit ng salitang Jehovah o Jehovah. Mo itong mga saksi ni Jehovah. Hindi biro maniwala ka. Mantakin mo, maniwala ka na Jehovah pangalan ng Diyos. Ipinagpaunan natin yung may maling pagkakakala nagsasabi ng maliban pa sa katotohanan patungkol kay Allah, patungkol sa Diyos na lumalang sa atin, ikapapahamak po ng kaluluwa sa impyernong apoy. Ito palang saksi ni Jehovah. Jehovah kayo ng Jehovah. Mali pala Jehovah, imbento lang ng tao. Ngayon may inamin yung mga saksi ni Jehovah. Sabi sa isang libro ng saksi ni Jehovah, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way compared to Jehovah, we have retained the form Jehovah. Ano pong sabi? Bagamat yung pagbigkas ng Yahweh ay mas tama kumpara sa Jehovah, but we have retained the form Jehovah. Nanatili kaming gamitin ng Jehovah. Bakit po? Because of people's familiarity with it since the 14th century. Alam naman po ninyo, wala naman letter J sa Hebrew, wala naman letter J sa Greek. Nagkaroon ng J sickness lalo na nung 16th century. Yung mga Y pinalitang J. Doon nagsimula yung salitang Jehovah. Mantakin mo, inamin pala ng saksi ni Jehovah, mali pala yung Jehovah, hindi pala mas proper yun. Santo, mababasa natin ito sa the New World Translations, Jehovah's Witnesses, no? Forward, page 25. Ayan, no? Tapos sa isang libro nila, inamin din nila, no? No ancient Greek manuscript that we possess today of the books from Matthew to Revelation contains God's name in full, the divine name that will endure forever. Watchtower booklet. Ano pong ibig sabihin natin dito? Yung mga saksi ni Jehovah, may pandaraya pong ginawa. Bakit? Sa kanilang salin na Biblia, yung pong tinatawag nilang sanlibutang New World Translation. Ito po, meron akong Bible nila Ang bagong sanlibutang salin. Ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan o New World Translation. Dito sa kanilang salin na ito, ang nakapagtataka ay inamin nila sa New Testament wala naman tetragrammaton. Pero pag binasa mo yung salin nila na New World Translation, mababasa mo puro Jehovah. Samantalang wala pong salitang tetragrammaton o walang letter for letter words YHWH sa New Testament. Walang pangalan ng Diyos sa New Testament. Kundi, ang nakalagay po doon, kurios ng proper translation po ay Lord o Panginoon. Bakit sa salin ng saksi ni Jehovah, ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan? Bakit lahat ng kurios pinalitan yung Jehovah? Pandaraya po ito sa tao para palitawin ng pangalan ng Diyos daw ay Jehovah. Mali, wala pong Yahweh, walang Jehovah sa New Testament o sa Bagong Tipan. Saan nyo kinuha yung saling? Pinalitan nyo yung kurios sa Greek. Pinalitan yung Jehovah. Meron po kayong dapat aminin sa sambayanan, sa tao. Bakit ganun ang ginawa ninyo mga saksi niyo? May magtanong sa saksi niyo ba? Sa kanilang paniniwala, patungkol kay Jesus, sabi nila, sumusunod kami sa mga turo at halimbawa ni Jesus.
halimbawa ni Jesucristo at pinararangalan namin siya bilang aming tagapagligtas at bilang anak ng Diyos. Kaya lang ang problema saksi ni Jehovah, ito mga kababayan ha, tip po ito ni Karashid. Tanungin mo saksi ni Jehovah, ano ba talaga si Jesus? Ha? Tao o Diyos? Sabi sa kanila, ha? Sa Biblia, si Jesus hindi Diyos na makapangyarihan. Malabo no? Tingnan mo. May hindi ka maintindihan kung ano talaga paniniwala nila sa kay Kristo. Ang saksi niyo ba, tatandaan nyo, hindi masagot-sagot ng saksi niyo. Subukan niyo pag kumatok sa bahay niyo. Ano ba talaga si Jesus? Siya ba ay Diyos o tao? Ano ang kanyang kalagayan? Ang likas na kalagayan? Ang kanyang nature? Ano ba talaga si Kristo? Tao o Diyos? Tanungin mo. Ito, mga sagot ng saksi niyo ba? Iba-iba. Depende sa kausap. Sabi ng iba, hindi siya, Diyos siya kasi anak siya ng Diyos. Tanungin mo, ganun ba? Di dalawang Diyos? Hindi, siya mighty God. Ang Almighty si Jehovah. Di dalawa pa rin. Isang mighty God at isang Almighty God. Hindi. Ang tunay na Diyos, yung Ama, si Jehovah. Si Kristo hindi tunay na Diyos. Ganun ba? Yung isang araw lang may kausap tayo, ganyan ang sagot. Si Jesus, Diyos siya pero hindi tunay na Diyos. Di kung hindi tunay, di peke. Di ba? Hindi peke. Ano ba kabaliktaran ng tunay? Di ba peke? Kung si Kristo ay Diyos pero hindi tunay na Diyos, di peke, peking Diyos. Kasi nalalaglag sila doon sa Ano ba talaga si Kristo? Tao o Diyos? Pag sinabing ng saksi ni Jehovah di Diyos, ganito sabihin nyo, di naniniwala pala kayo sa dalawang Diyos? Akala ko ba saksi kayo na si Jehovah lang ang Diyos? Kung si Kristo ay Diyos, may palusot pa yung mga yan Small G daw si Kristo. God siya pero small G. Di ganun pa rin, dalawang Diyos, isang big G na God at saka small G na God. So Isang weird. mighty God siya. Di dalawa pa rin, isang almighty na God si Jehovah at saka isang mighty God na si Jesus. Kita mo, napupunta sa dilema. Iba naman, hindi siya Diyos. Nagkakamali po kayo. Ito ang bangungot ng saksi ni Jehovah. Tandaan nyo to mga kababayan. Itanong nyo sa mga saksi ni Jehovah ang ganitong katanungan. Hindi parami pong saksi ni Jehovah, hindi po alam ang kanilang sariling Biblia. Ako po ay nagsasalita sa inyo base sa mga experience ko sa pakikipag-usap sa mga saksi ni Jehovah. Wala tayong personal na galit sa mga saksi ni Jehovah. Ang sinasabi lang natin dito, katulad ng sinasabi ng Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Tumuligsa ka sa kapamaraan ng mainam. Tumutuligsa tayo sa mga mali-maling aral ng saksi ni Jehovah. Ikapapahamak ng ating kaluluwa. Mga saksi ni Jehovah, bakit hindi nyo alam yung nasa Juan 1:18 ng inyong salin na bagong sanlibotang salin ng banal na kasulatan? Dito mismo sa inyong salin, version ng Bible ninyo. Maraming saksi ni Jehovah, hindi alam ang nakasulat dito. Anong tanong natin dito? Itong tanong nyo kababayan, challenge po ito. Maniwala kayo, walang saksi ni Jehovah na makasasagot po sa inyo. Bakit ang nakalagay sa Juan 1:18 ay ganito? Basahin natin, mabuti pa buksan natin yung Biblia. Nagtataka ako sa mga saksi ni Jehovah Hindi nila alam to, lalabas hindi sila nagbabasa ng kanilang Biblia. Dito sa 1:18 ng Juan, ito po ang mababasa natin. Tingnan natin, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang buktong na Diyos na nasa dakong dibdib ng Ama
ang siyang nakapagpaliwanag tungkol sa kanya. Ano pong sabi ng salin ng saksi ni Jehovah? Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang buktong na Diyos, nakita niyo yan? Buktong na Diyos, sa English, begotten God. Alam po ba ninyo, mga saksi ni Jehovah, tanungin nyo, bakit sa Juan 1:18 ang nakalagay sa salin ninyo, si Kristo, ayon sa kanilang interpretation, si Kristo daw ang tinutukoy dito, tinawag na buktong na Diyos. Sa English, begotten God. Ano ba ibig sabihin ng begotten God? Di ba? Yung begotten, salitang begotten. Yung buktong, ang ibig sabihin ng buktong sa Tagalog, one and only. Ulitin ko ha. Yung salitang buktong o begotten, ang ibig sabihin niyan, one and only. Lalabas kung si Jesus ang tinutukoy sa 1:18 ng Juan, buktong na Diyos. Lalabas, wala nang Diyos kundi si Jesus. E akala ko ba kayong mga saksi ni Jehovah, ang sinasaksiyan ninyo si Jehovah lang ang Diyos? Eh bakit bukod tangi ang inyong salin na nakalagay si Kristo ay buktong na Diyos? Bakit natin sinasabi na bukod tangi, na kilalang version o translation na mga Biblia, eh bukod tangi yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na buktong na Diyos, sa Greek monogenes theo. Eh sa karamihang salin, kapag pinumpara mo yung mga iba't ibang salin, iba't ibang version, hindi po monogenes theos ang nakalagay, monogenes Hios, the only Son. Sa ESV, ang nakalagay doon ay ganun din, ano? Ang nakalagay po dito sa King James Version, halimbawa, the only begotten Son. Meron din sa New King James Version, the only begotten Son. Sa Tagalog ang Biblia, walang taong nakakita sa Diyos, ang buktong na Diyos. Buktong na Diyos eh. Ano ba talagang nakalagay? Ito problema nito eh. Monogenes Theos o monogenes Theos? Ano po ang sagot ng saksi ni Jehovah? Mga saksi ni Jehovah, nagtatanong po si Karashid. Itanong nyo, bakit nakalagay dito? Totoo ba to na si Kristo ayon sa Biblia nyo ay buktong na Diyos? Pag sinabing buktong na Diyos, wala nang Diyos maliban pa kay Jesus. May panusot sila rito eh. Karashid, di mo ba napansin? Small d yan. Sa English, small g. Hindi, sinadya nyo lang yan. Wala namang capital eh. Lalo na sa Hebrew, sa Greek, wala namang capital letter o small letter. Dito, buktong na Diyos. O di, lalabas wala ng Diyos maliban kay Jesus. Di ba paano yung doktrina nyo na si Jehovah lang ang Diyos? Akala ko ba si Jehovah lang ang Diyos kaya sinasaksiyan nyo? Si Jehovah lang ang Diyos. Bakit sasalin ninyo si Kristo buktong na Diyos? Monogenes Theos. Karamihang version na meron tayo, mga Bible version, monogenes Hios o monogenes Hios, begotten Son, buktong na anak. May saksi niyo ba tayong nakausap nung isang araw, sabi niya, diyan po sa OWA Intramuros, sabi niya, wala pong ganun sa Biblia namin, ang nakalagay doon, buktong ng Diyos. Totoo yan. Sabi ko, hindi po buktong ng Diyos ang nakalagay. Ang nakalagay po ay buktong na Diyos. Iba po yung buktong ng Diyos sa buktong na Diyos. Sa English, begotten of God. Kaya sa salitang begotten God, buktong na Diyos po, ilalabas, nag-iisang Diyos lang, si Kristo. Gumigiba ngayon sa pangunahing doktrina ninyo na si Jehovah lang ang Diyos. Maniwala po kayo kay Karashid.
wala pong saksi ni Jehovah ang nakasasagot ng mga katanungan ito. Bakit buktong na Diyos ang nakalagay sa salin po ng New World Translation? Alam po ninyo, wala pong sagot ng saksi ni Jehovah. Dito po sa kapitalakayan ng kasagutan. Dito po sa kapitalakayan, nandito po ang sagot. Bakit po ang nakalagay sa New World Translation ng mga saksi ni Jehovah ay monogenes Theos o buktong na Diyos? Yan po ang puzzle sa mga saksi ni Jehovah. At ang nakapagtataka pa, hindi po pamilyar yung mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay. Subukan po ninyo, tanungin nyo, bakit sa version ng Bible ninyo si Jesus? Ano ba si Kristo? Tao o Diyos? Kasi pa sa mga weirdong paniniwala nila, ito pa lang si Jesus at saka si Satanas, magkapatid. Alam niyo ba yon? Si Jesus, si Angel Michael. Nung siya'y naging tao, si Angel Michael siya before. At, yun nga, ano ba siya? Diyos o tao? Pag sinabi nilang hindi siya Diyos, bakit sa sasalin ng bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan, nakalagay sa John chapter 1 verse 18, buktong na Diyos at si Jesus daw ito. Ang nakapagtataka, hindi pamilyar ang saksi ni Jehovah, hindi pa nila nababasa ito. Challenge nyo po ito mga kapatid. Unang tip lang po ito patungkol sa saksi ni Jehovah. Magpatuloy po kayo sa aming mga pinapalabas dito po sa tip ni Karashid Indasan. Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi.